Sa ating gawain. Tayo po ay panandali ang manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po Panginoon na narito kami upang magpuri at magpasalamat sa iyo, Panginoon. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Tunay nga po na karapat dapat na ibalik ang papuri at pasasalamat sa iyo, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa isang magandang araw na ibinigay niyo po sa amin. At tunay nga po, Panginoon, na kami po ay patuloy na sumasamba at nagpupuri sa iyong pangalan ng Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, ay dinadalangin namin yung mga kapatiran namin na papunta pa lang sa lugar na ito. Kayo po ang mag-guide sa kanila, Panginoon. Ingatan niyo po sila, Panginoon, sa kanilang pagdako sa lugar na ito, Panginoon. Lord God, sa umagang ito ay dinadalangin ko po ang aming tagapagsalita, si Pastor Armando Santos. Kayo po, Panginoon, ang magbigay, Panginoon, ng mensahe na nararapat para sa bawat sa amin. We're praying, Panginoon, sa buhay at kalakasan ng aming Pastor Armando Santos. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay na ibinigay niyo po sa kanya, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na sumusuporta sa kanya, Panginoon, at nagbibigay ng kaalaman upang kami ay patuloy niya mapangunahan, Panginoon. Dalangin po namin na mga salita mo na dadali niya sa amin, Panginoon, ay maisap buhay namin, Panginoon, at ma-share namin sa ibang tao, Panginoon. Panginoon, dalangin po namin ang paglilinis, Panginoon, ng mga aming puso, mga kasalanan na aming nagawa, knowingly and unknowingly, O Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay pakalinisin niyo po ang puso ng bawat sa amin upang maging karapat-dapat po kami, Panginoon, na humarap sa iyong trono ng iyong biyaya, Panginoon. Lahat ng ito ay dalangin namin sa tanging pangalan niyo lamang, O Jesus. Amen at amen. Ngayon po ay darako na po tayo sa ating mga announcement and greetings. Before that, yung memory verse of the week po natin ay nakasulat po sa Romans 10, 9-10, at ganito po ang sinasabi, that if you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved for it. It is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Ito po ay isang utos sa atin ng Panginoon. At ito po mga memory verses na to ay hindi lang natin pinapaskil dyan para basahin, kundi upang ating pagbulay-bulayan at kabisaduhin para sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating pong August message theme will still be Biblical Evidence of Inspirations. Yun pong ating mga GNCF weekly schedule of activities. Monday po, first and third, GNCF Professional Bible Study. Yun pong mga kapatiran natin na mga professional, young professional, ay we're encouraging everyone na makadalo kung meron po kayong mga free time. At see to it na makadalo rin kayo para sa inyo ating kaalaman sa mga salita ng Diyos. And then, every Wednesday po, online prayer meeting, 6:30 p.m. Ang Bible study, pag Saturday, 1 and 3. First and third, Saturday, 9:30 a.m. Online po. And then, 2 and 4, second Saturday and 4th Saturday, 9:15 a.m. po on site po.
And then ang ating pong Sunday praise and worship, nag-start po tayo ng 9 a.m. And then yung prayer time, actually po ay ang service po natin ay 9 a.m. talaga mag-start. And then po yung our Aros Caldo outreach ministry po kahapon ay naging successful naman po. Over 100 cups po yung na-serve natin dun sa mga tao. Maraming salamat po sa ating mga Joy Ladies, tsaka dun sa mga kabataan natin na patuloy na dumadalo upang makapag-serve. And then yung August Presider, next week po ay si Fred Armando Cruz. And then a special number ni si Brother Ernest Joric Bahom. Ang atin po mga food sponsors, maraming salamat po kay Jobicel. Sila po ang in charge ngayon sa pagpapakain. And then sa 17 po si Tita Jojo. 31 ay si Ate Dory. We are encouraging everyone kung gusto niyo pong maging sponsor sa ating food ay malugod po namin kayong inaanyayahan. And then po binabati po natin ng mga kapatiran natin na nag-celebrate ng kanilang birthday. Si Miguel Arman Santos, Mateo Arman Santos, and then si Kuya Benji Manda. And then happy wedding anniversary po kay Ate Let and Kuya Benji Manda. Patuloy po namin na pinapasalamatan ng Panginoon sa panibagong buhay na ibinigay sa inyo. And then ang atin pong financial report for August 3, ang pumasok po ay 93,750. Ang lumabas naman po ay 34,753.50. And then yung pong ating special project na speaker, yan na po yun, ang ating speaker. Nakalikom po tayo ng 112. Yun pong mga kapatiran natin na nakapag-commit or may nag-promise na magbibigay sila ng pledge ay pwede nyo pong ibigay po. At yun po mga gusto pa pong magbigay ay malugod po kayong inaanyayahan. Ngayon po ay tinatawagan po natin ang music team para sa ating worship music. Amen. Ang ganda ng ating mga awitin, no? The prayer that God holds us closer and deeper is a challenge na dapat ay nananatili sa ating mga puso't isipan. And the last line that we sang, yan po ay napakalaking hamon sa atin. We ask for the nations. Ang ibig sabihin nun, we will have to go out and share the Word of God, the Gospel. Amen po ba? Amen. Tayo ay nasa panahon ng ating panalangin. Awitin natin ang ating prayer song, Alam Kong May Magagawa ang Diyos. Let's sing this with all our hearts, sincerely, prayerfully, believing that God answers prayers. Amen? Let us sing this with conviction.
tapat, sa Kanya ay susunod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Alam kong diringgin ako ng Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong diringgin ako ng Diyos. Amen. Nais kong basahin ang talata sa Awit 17, talatang 1. Dinggin mo po, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Yahweh, ako'y dinggin mo sa daing ko na tulungan, pagkat ako'y taong tapat, di nandaya kaninuman. Kaya ako'y sumasamong dalangin ko ay pakinggan. Ito po ay isang magandang paalala sa atin na every time we come forward, we affirm that God will listen to our prayers. And according to His power, according to His purpose, His time, He will grant the desires of our heart. At tayo po sa ganitong diwa ay mag-alay ng panalangin sa ating Diyos. And I request everyone, those seated, to join us in our prayer today. Aming Diyos at aming Ama, we affirm in our hearts that you listen and you answer our prayers. Tulad po ng aming binasa, na ikaw, Panginoon, ay dirinig sa aming mga pagdalangin sa iyo, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Bago ang lahat, Lord, again, we pray that may we find favor, Lord, sa iyo. Patawarin mo po kami sa aming mga nagawang mali, sa aming kasalanan, sa aming pagkukulang sa iyo. Sa umaga ito, aming Diyos, tanggapin mo nawa ang aming pasasalamat. Again, Lord, for a wonderful Sunday morning that you has given us today. We are able, Lord, to comfortably come to the church para sa aming pananambahan. Papasalamat kami sa isa pang buhay, araw ng buhay na idinagdag mo po sa aming lahat. Life so full of your blessings and your love. Sa umaging ito, Panginoon, nagpapasalamat po kami. Nakikigalak po kami kay Mateo Arman Santos sa kanyang kaarawan. Salamat po na sa nakalipas na mga taon ng buhay ay biniyayaan mo po siya ng kalusugan ng mga magulang, kapatid na nagmamahal sa Kanya. Dalangin naming patuloy nawa siyang lumaki sa ubasan ng aming Panginoon, that He will be guided accordingly by your words, that He will grow up loving you, serving you, and working for you in this church. Maraming salamat sa aming kapatid na Benji Mandap
na nagdiwang din ng kanyang kaarawan. Salamat po, Panginoon, na sa nakalipas sa maraming taon na iparanas mo sa kanya at sa kanyang sambahayan ang iyong pag-iingat, ang iyong pagpapala. Salamat din, Panginoon, sa wedding anniversary ni Benji at ni Let. We thank you, Lord, that through these years, Lord, nakita namin how you are blessing their life together with their family. Dalangin namin, Panginoon, na nawa po ay patuloy silang maglingkod sa iyo, patuloy silang dumanas ng marami pang pagpapala mula sa iyo. Narito sa harapan ang iyong mga anak for various reasons, Lord. Marahil merong silang ipinagpapasalamat sa mga special blessings na pinagkaloob mo sa kanila. Marahil meron silang kahilingang tulong, guidance sa anumang desisyon na dapat nilang gawin, kaugnay ng kanilang sarili o ng kanilang mahal sa buhay. They are here, Lord, seeking for medical miracles sa mga karamdaman na alam nilang hindi po lingid sa iyo. At ang kanilang pag-asa that you will, Lord, meet their needs to be healed of their sickness or of their disease. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming dalangin, ang mga gamot na kanilang iniinom, kain na kanilang tinatanggap, medical testing na kanilang ginagawa. O Panginoon, salamat po sapagkat nakikita namin na despite their physical condition, they remain faithful to you. And for this, we thank you. And we are blessed by their lives. Dalangin namin, Panginoon, ang aming mga kapatirang mayroong mga hinaing sa buhay. Lord, you know them. You know what exactly is in their hearts. We pray, Lord, dagdagan mo ang kanilang pananampalataya at pagtitiwala sa iyo. At this time, Lord, we also would like to remember Inang Rosa, who is in the hospital since Friday, ang ina ng aming kapatid na Puring. Dalangin namin, Panginoon, na bantayan mo ang kanyang kalagayan. Make her comfortable even while she is in the ICU. And Lord, whatever your will, sovereign will, we accept. We are fully trustful in your wisdom for Inang Rosa. Dalangin ko po, Panginoon, ng kanyang mga anak, mga apo, mga manugang, that they will continue, Lord, to pray for her as we are praying for her today. Panginoon, maraming salamat sapagkat ikaw ang aming Diyos na dumirinig at tumutugon sa dalangin ng iyong mga anak. I pray, Lord, for your children standing before you today. Lord, I pray that may you look to them with favor. Bigyan mo sila ng kapayapaan, Panginoon, ng kanilang puso't isipan, knowing fully well that their Lord, their God, hears and answers their prayers. This is, Lord, ang aming sama-samang panalangin sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Praise God. Ngayon po ay nasa panahon po tayo ng pagdadala ng ating mga tithes and pledges and love offering.
Tayo po ay manalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Panginoon, sa tulong pinansyal na binibigay niyo po sa amin, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa trabaho na binibigay niyo po sa amin, Panginoon. Nawa po, Panginoon, ay tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming mga kalaob na handog, Panginoon, para sa iyo. When we're praying, Panginoon, na ang mga salaping ito, Panginoon, ay magamit sa ikalalago ng iyong kaharian, Panginoon. In Jesus' name, we pray all of this. Amen. Ngayon po ay tinatawagan ko po si Iris para bigyan tayo ng special number. Thank you, Iris. Before I proceed with the message, I would like to request you to join me in a special prayer of commitment for Jobicel. Si Jobicel po ay muling babalik sa Bataan, sa Oman. And we thank you that the family graciously is sponsoring our lunch today. May we call Jobicel in front? Si Jordan ba, aalis na rin? Hindi pa? Okay. So, okay. Kahit dyan ka na. Let's pray for Jobicel. Dear Heavenly Father, this morning, Lord, we would like to pray especially for Jobicel, who will leave for Oman, Qatar, very soon. Salamat, Panginoon, na inalaw mo siyang makapagbakasyon sa piling ng kanyang mga magulang at mga kapatid. And Lord, we pray that ang iyong special blessings be upon her sa kanyang ligtas na biyahe patungong Qatar to resume her work in that country. We thank you, Lord, that even while she is there, she connects with us, Lord, every Sunday through online. Salamat, Panginoon, na hindi siya nakakalimot, tumawag sa iyo, maglingkod sa iyo, at makiisa sa pananambahan ng kanyang mga kapatiran dito sa Good Neighbor Christian Fellowship. We pray, Lord, that you will continue to keep her free from any harm, danger, from any sickness, from any evil plans of men around her. And we thank you, Lord, because we know that she will still continue to be faithful to you and faithful to her loved ones. Ito po ang aming panalangin, ang aming pag-asa para sa kanya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Okay. Meron po tayong pagbabago. Ano po napansin ninyong pagbabago sa ating simbahan? Yung drum sa baba na. Di ba? Kasi, to accommodate yung ating bagong sound system. Yan po ay through the effort ni Kuya Raymond. Hindi pa po bayad lahat yan. Utang pa po yan. Nag-iintay pa po tayo ng sapat na, but meron po tayong kapatid na nagpauna, no? Na bayaran yan. Kasi, I think it will be more than 125. Kasi pinabago pa rin natin ng linya ng electricity. And then, sa susunod na mga linggo, magagawa na ni Raymond yung ating, ano tawag doon? Special, ultra-modern, cry room. Meron dyan mga assorted na pagkain para sa mga bata. Bibili tayo ng magandang foam para malambot. Madapa man sila, hindi sila masasaktan. And I know, okay na yung laki nung ano dyan television, no?
At you will be comfortable. Ako, baka nga pag meron na, gusto nyo, doon na kayo eh. Kasi may, free-flowing coffee. And juice and biscuits. Wow! Magbo-volunteer ako, minsan doon ako. So that still is under Raymond's dedicated responsibility. Balakpakan natin si Kuya Raymond. Yeah. He is doing it for free. Na? He's doing it for free. Kung yan ibabayad natin sa mga professional, siguro mga 500 pesos yan, no? So, salamat mga kapatid na kayo ay patuloy na tumatangkilik sa pangangailangan ng church. Pangangailangan ng church. At naniniwala ako na pagka meron na diyang crybaby room, ay mas lalo tayong magiging payapa sa ating pananambahan. In the meantime, siguro yung mga magulang, just be responsible na na ma-control natin ang ating mga anak. Okay? Nais kong basahin ang Filipos 4:19 because this verse will cover our study. We will be looking up into several verses to support our message this morning, but this will be covered ng Philippians 4:19. Let me read it for you. At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Purihin ang ating Diyos at Ama magpakailanman. Manalangin po tayo sandali. Father in heaven, we pray that the Holy Spirit will give us a listening heart, a listening ears, so that, Lord, we will absorb your message to all of us, what you want us to learn from you. Help us, Lord, tulad po ng aming dalangin kanina sa aming Sunday School, hindi kami maging tagapakinig lamang, kundi tagatupad ng iyong mga salita. Pagpalain mo, Panginoon, ang iyong mensahe sa aming lahat, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong mensahe, ito po ay continuation ng aking previous messages. And, of course, ang title pa rin yan ay The Goodness of God. But this time, we will focus on the word God is our Jehovah. Last Sunday, Pastor Ribo gave us a very clear message on why we can depend, why we can believe, why we can hope in the Bible. He gave us several reasons why the Bible is important to us. Okay? Mayroong characteristics ang Bible na sinabi niya. Would you remember one? The Bible is inerrant. Ano ba ibig sabihin ng inerrant? Walang mali. The Bible is infallible. The Bible is inspired. God breathed ang Bible. Kaya ito ay may buhay. Ano pa? The Bible is authoritative. The Bible is the ultimate authority in our faith and practices. Because everything that we do individually and corporately is based purely on what the Bible tells us. Kaya even in our pulpit, the center in our altar is the cross and the Bible. I'm wishing if someone can find a bigger Bible, we will buy it para mas malaki.
ang ating Bible. I don't know kung may available na Old and New Testament na bigger than what we have in the altar. If there is, tell me, we'll buy it and we'll put it in our altar. Sapagkat ito po ay medyo matagal na rin siya. 33 years na natin itong ginagamit. Okay. Number 1, mamaya aawitin natin ito eh. I requested EJ sa meditation song. We will sing the titles of what we are going to learn today. Jehovah Jireh, a Hebrew name for God that translates to the Lord will provide. The Lord, ang Panginoon, ang maglalaan, magkakaloob. This was first mentioned sa karanasan ni Abraham at ni Sarah. See? Kilala natin si Abraham, si Sarah. Sila ang magulang ni Isaac. Okay? Ni Isaac sa Tagalog. Magkasawa sila, for so many years, they don't have a child. But Abraham and Sarah remained faithful to one another and remained faithful to God. Now, God made the decision to open the womb of Sarah so that she can be pregnant and be able to bear a child na isang lalaki. You know, nung manganak si Sarah, 90 years old na siya. Si Abraham, 100 years old. How can it be? Pero yung pangako ng God kay Abraham at kay Sarah, God gave it to them 25 years earlier. So, anong taon si Abraham nung ipinangako ng God na magkakaanak sila? Ng lalaki, ilang taon si Abraham? 75. Si Sarah? 90 minus 25. 65. Matanda pa rin, di ba? See? Kaya ako nasabi, you know, in our life, even in the life of Abraham and Sarah, faith and patience must go together. Tayo, marami tayong ipinapanalangin. Years na natin ipinapanalangin. Di ba? Pero we never stop believing, we never stop trusting, we never stop praying. Just like Abraham and Sarah. Actually, natawa pa si Sarah. Bakit ang makakanak ko? Tanda ko na. Di ba? Kung isa ganun tayo, may pinangakuan ka, parang hindi pa naniniwala di ba? And this happens kay Sarah, kay Abraham. But the Lord, once He made a commitment, the Lord surely will fulfill whatever promise He makes. And 25 years after, at the age of 90, si Sarah ay nanganak. We must have faith in God. But we must also have patience to wait upon the Lord. Yung lagi nating inaawit sa prayer song, alam kong may magagawa ang Diyos. Okay? Ay ilan sa inyo yung talagang ngayon ko naunawaan, no? Dati hindi ko naunawaan Ngayon ko naunawaan yung sakit na dinaramdam ni baby sa kanyang tuhod. Kasi ang sakit ang tuhod ko ngayon Sabi ko, Lord, ganito pala yung masakit ang tuhod. See? Kaya pagka ikaw ay nagre-request, nako 101%. It's, mahalaga yun yung
Yung I do not only know that there is pain, na I myself has pain. Okay? Sabi ko, Panginoon, kahit na hindi po pagalingin si baby, pagalingin mo lang ako. You see? Meron kayong pinapanalangin. Meron kayong faith. Meron ba kayong patience? Okay? So, actually, may nangyari pa nga dyan kay Abraham, kay Sarah. Sabi ni Sarah, total, parang hindi naman ako magkakanak. Pwede ka namang sumiping sa ating katulong. Ha? Pero that's beside the point. Finally, nanganak si Sarah. Pinalaki nila, inalagaan. Pero wala naman sinabi sa Biblia kung ilang taon si Isaac nung si Abraham ay kausapin ng God. Sabi ng mga Bible scholar, probably bago pa-teenager. Sabi ng God kay Abraham, Abraham, punta ka doon sa lugar na yon, ha? Sama mo anak mo, magdala ka ng panggatong, everything, at meron kang ihahandog. So, opo, sabi ni Abraham. Isaac, sama ka. Sama ka sa akin. Opo, sabi ni Isaac. Lakad na sila. Ngayon, bakit ba tayo? Daddy, bakit ba tayo pupunta? Hindi, may pinapagawa ang God eh. Sabi ng God, pagpunta ako doon sa lugar na yon at mag-aalay ako sa God. Hindi naman nagtanong si Isaac. Kaya kayo mga anak, pag may sinasabi magulang nyo, huwag na kayo magtatanong, sundin na lang nyo. Kung nagtanong si Isaac, pwede na rin kayo magtanong sa magulang nyo. But the fact is, Isaac simply obeyed. No question. Ngayon, mga anak, pag may sinabi magulang, why? Why? Di ba, Sulen? Why? Para pang yung magulang pa magja-justify. Di ba? Why can I not use the cellphone? Why? Si Sansa, mahilig yan sa why, kaya si lola niya, ready lagi sumagot That's one lesson that you should learn. Children, when our parents or grandparents tells us to do something, do not complain. Do not question. Simply follow. See, simply follow. So, nung naandun na, sabi ni Isaac, Dad, ready na tayo. Asan yahandog? Kasi in the Old Testament, pag merong yahandog sa God, kay Allah, Yahweh, kay Jehovah, hayop yun. Madalas yun ay isang tupa na walang dungis. Perfect. Sabi ni Abraham, sabi ng God, ikaw ang yahandog ko No? Sabi ng God, ikaw ang yahandog. Sabi ba na Isaac, ako pabira ka naman, dami naman natin pwedeng gamiting handog. Bakit ako? Wala. Isaac simply obeyed. Higa ka na dyan. Kasi ang handog noon, pagka ihahandog mo yung tupa, papatayin mo yon, yung dugo nun. Nagiging mabangong samyo sa God. So si Isaac, honoring his father, believing in his father, obeying his father, simply made himself ready to be sacrificed. Siyempre, siguro si Abraham, what will you feel? Joey, ihandog mo si Pauline. Nag-iisang anak. Ano sabi mo? Teka, God, gagawa muna ka ng isa muna. Para may ipamalit. Wala. So, ando na. So, si Abraham, kinuha na yung sandata. And, sasaksakin na, papatay na si Isaac. But the Lord sent an angel, prevented Abraham. Ano sabi ng God? Andiyan yun. Do not, sabi ng God. Do not lay a hand on the boy.
God said. Do not do anything to him. Now I know that you fear God. Abraham passed the test. God asked him the most important person in his life, which is his son. Because you have not withheld from me your son, your only son. See, wow. If that is not faith, what is it? Di ba? Kaya ako, pag sinabi ng God, Mando, dapat maging pastor. Si Mateo. Sasabihin ko kagad kay Mandy, sabi ng God. Hindi pwede sabihin ni Mandy, pwede ba si Miguel? The Lord. Di ba? Abraham looked up and there in the thicket he saw a ram. Yon. God provided a substitute sacrifice, which is a ram. Ano ba yung ram? Lalaking tupa. Okay? Lalaking tupa. Kaya ano sabi niya sa talata? Ganda. Abraham looked up and there in the thicket he saw a ram caught by its horns. He went over and took the ram and sacrificed it as a burnt offering instead of his son. So Abraham called that place, the Lord will provide. See? That is the first mention of Jehovah Jireh. Translated into the Lord will provide. See? Many times we are faced with so much difficulties in life. Mostly financial. Mostly health. Marami tayong pagsubok. Di ba? But Jehovah Jireh, the Lord will provide. Ang mahalaga sa karanasan ni Abraham, pumasa siya sa pagsubok ng Diyos. Unquestionably obedient si Abraham sa God. Kaya nga mahalaga tayo. We have to ask ourselves, are we unquestionably faithful to God? Are we patient in waiting for God's answer to our prayers? 25 long years. Di ba, nasabi ko naman sa inyo yun, sa karanasan namin ni Ate Puring, we waited for 20 years before we have our own house or home. 20 years. Nagkabahay na yung mga kapatid ko. I never complained to God. Honestly, I cannot recall a time when I said, God, bakit sila meron na, bakit kami wala pa? We patiently waited in faith, and the Lord brought us to where we are today. See? We are happy with that. Hindi ako nagka-complain, Lord, bakit maliit itong aming tirahan? Ngayon, ang laki na nun. Kami na lang ni Ate Puring, almost ang nandun. Okay? That's how the Lord honors His commitment. Never what? Be impatient. Pagka nag-impatient kayo, magko-complain kayo, ang tagal naman, Lord. Di ba? Ano ba, itong ating sound, were we impatient? Hindi nga eh, nagbigay na nga kagad kayo eh. Di ba? At si Raymond, he made sure na, sinabi ko, Sunday we will have, ginabi sila dito eh. Inumaga na. Kaya mapapasin niyo si Raymond,
pulang-pula mata. Pero andyan pa rin at tumutugtog. Okay? At siya pa rin nag-volunteer siya, Lolo, kailangan na rin ayusin natin. Kinonfirm naman ni Mandy na, Dad, talagang kailangan iayos ang electrical natin kasi baka masira in the long run. And we have that. See? Now, when we say the Lord will provide, I want to urge you to say it truthfully. The Lord will provide. Okay? Sabi nga sa Philippians 4:19, yung aking binasa, di ba? And my God will meet all your needs. Hindi yung all your wants according to the riches of His glory in Jesus Christ. Alam po ninyo, itong pinag-aaral natin, ito ay na-embody sa buhay ni Jesus Christ. Yung the Lord will provide. Jesus Christ is a demonstration of that. Ano yung demonstration ni Jesus Christ? To confirm yung ating pinag-aaralan na the Lord will provide. Meron kayong natatandaan? When Jesus Christ was preaching, days after He needed to feed the people. How many? 4,000. 4,000 muna. Nagmamadali naman kayo eh. God fed 4,000 people with 7 what? Bread and several small fish. See? And God, through Jesus Christ, multiplied. At maraming sumobra. Then, another instance, at yun if you will read the story, mga 3 days nang nakikinig yung mga tao kay Jesus Christ. 3 solid days. Kaya sabi ko, Lord, gawin ko kaya ito. 3 solid days kami nasa church. Sino kaya ang hihimatayin sa gutom? 3 days. Because they wanted to listen, learn from Jesus. They were willing to sacrifice their comfort to listen and learn from Jesus Christ. And Jesus Christ fed the 4,000. With how many bread? 7. How many fish? Several. Yung 5,000, another event yun. They don't have food, any food. Sabi ni Jesus Christ, we need to feed the people. Sabi ng disciples, saan tayo bibili? Ang layo nung bilihan ng pandesal doon, nasa riverbank pa. Saka, naku, kahit 300 pesos, hindi kakasya. Sabi ni Jesus Christ, but we need to feed. Ngayon, merong isang disciple na naggala. Sino yun? Sinong disciple yung naghanap? Letter A. Ang pangalan, letter A, simula. Armando. Andrew. Sabi niya, Jesus, meron bata rito eh. May dalang isda. Ilan? 5. At saka 5 tinapay at 2 isda. And the boy gave it to Jesus. And Jesus Christ took the bread and the fish, prayed about it, prayed over it, prayed to God, and it multiplied and satisfied 5,000 people. With 12 basket full of leftovers. God will provide. See? Kaya, hindi tayo dapat magkakaroon ng doubt. Hindi. Number 1, while we are not fully healed sa ating karamdaman, believe that God will provide for the money you will need to buy for medicines.
See? Hindi pa pwedeng hindi tayo manampalataya sa Diyos. Di ba, sabi ko sa inyo, minsan, itong church natin, ihaharap natin dito. O, sino sa inyo ang may faith na mangyayari yun? At may patience to wait until such time na itong church natin, ating igigiba, and we will build a new one facing dito para mas malaki. Na mayroong underground parking space. Mayroong banquet hall. Okay? May elevator. Who has faith? Wow, ang daming wala. Ayun, meron isa si Nika. O si Ate Piling. Si Dory. Wow. See? Sino may patience to wait for that? You know? Someday, pagkahalmuan, si Risa, 60 years old na, saka matutupad. Wow, what patience you will have. Okay. Second, God as our Jehovah Rapha. Hebrew name for God that translate the Lord who heals. See? Meron din niyang kasaysayan. Sa Exodus 15:26. Ano sabi sa Exodus 15:26? The name first appears in Exodus 15:26 where God declares Himself as the one who heals the Israelites. Kaya yung ating kinakanta, lagi merong ano yan may biblical basis. Kaya mamaya kakantahin natin yan because we know that it is strengthened, it is witnessed by the Word of God. Dito, pinakikita na ang God, He is not just provider, He is our healer, hindi lamang physical healing, but emotional healing, spiritual healing, and relationship healing. See, ano mo yung relationship pagka meron kang kaaway, o kaya may umaaway sa iyo, sakit yun Hindi ba? Kumisan, mas masakit pa yun physically Yung meron kang problema with your relations. Kaya nga sa health subject ng klasiko, grade 5 and grade 6, ano sabi ko, Mateo? We have to maintain SIR. Ano ibig sabihin ng SIR? SIR? Smooth, interpersonal relationship. Every Christian must strive to maintain an SIR, smooth, interpersonal relationship. Imagine yourself, kung kayo, wala kayong SIR sa katabi nyo. Ano tingin mo sa katabi mo? Parang liha. Alam niyo liha, sandpaper, magaspang. Sabi dito, in Exodus 15:26, the first time the name Jehovah Rapha appeared in the Bible, God uses this name to assure the Israelites that He would protect them from the diseases that afflicted the Egyptians. Sabi ng God, the Egyptians, kasi ang mga Egyptians, masters nila under slavery sila ng Egyptians. So, God was sending diseases sa mga Egyptians. Pero sabi ng God, I will spare you from this.
I will heal you from whatever disease that may affect you as I afflict the Egyptians with diseases. But, yan, conditional. Provided that what? They will obey His commandments. See? Sabi sa Exodus 15:22, parang kanina, yung ating verse, yung ating weekly verse, saan nagsimula yung ating weekly verse sa Romans? Anong word? Pakita mo nga yung ating verse. That if, conditional. If, parang ganito lang yan. I will buy you a new dress if I will allow you to watch television if may condition. Ang God, sabi niya, I can heal you of your diseases. I can free you from any discomfort physically if you listen carefully to the Lord your God. Listen carefully. When you listen carefully, inuunawa mo, inuunawa natin ang sinasabi ng God. And do what is right in His eyes. If you pay attention to His commands and keep all His decrees, I will not bring on you any of the diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord who heals you. I am your Jehovah Rapha. So na kanino ang responsibility? God has given us the promise. God has given us the commitment. Na kanino ang responsibility? To make it happen. Nasa sa atin. If we are obedient, if we will do as He commands, if we will do what is right. You see? Meaning to say, as we live a life of righteousness, Ishapanas, fulfillment of God, Jehovah, the Rapha, Jehovah Rapha, God the healer, Ishapanas. Let's ask ourselves, am I obedient to God? Am I doing what is right? Am I attentive, listening to His commands? Okay. It was embodied by Jesus Christ. Ano ang testimony that Jesus Christ embodied this Jehovah Rapha? Nagpagaling siya ng mga may sakit. Nagpalakad ng bulag. Pilay. Nagpadilat ng bulag. Bumuhay ng patay. See? Nagpagaling ng lagnat. Yung biyanan ni Pedro, mataas ang lagnat. Jesus Christ healed. See? Marami pa. Nagpagaling ng 11 ketongin. 11, di ba? 10, saka yung isa. Di ilan? 11. Oh. Mayroon 10 ketongin, pinagaling. May isang ketongin, pinagaling. Ilan? 11, ha? 11. 11. Yung 10, yung siyam umalis. Hindi nagpasalamat. Yung isa bumalik, nagpasalamat. Ano sabi ni Jesus? Asan yung siyam? Oh, then another one, he was traveling, nakita siya ng isang ketongin. Lumapit, nagpadira pa. Sabi, kung iyong magiging kalooban, pagalingin mo ako. And Jesus Christ, pinagaling. Kaya in the Bible, 11 yun. Pero hindi magkakasama yun. Bukod yun. Bukod yung 10, bukod yung isa.
Ano pa ang ginawa ni Jesus Christ? Yung anak ng isang centurion. Di ba? Maraming instances. He even restored Lazarus to life. Di ba? Ha? Pinalakad. Jesus Christ exemplifies what God told the Israelites. I am your healer. Okay? Amen? Mukhang hindi ko matatapos na naman. Sabagay, sa 5th Sunday ako rin eh. Sa 4th Sunday, si attorney. Sa linggo, si Pastor Ibo. Sa 4th Sunday, si attorney. 5th Sunday, pagka hindi ko natapos ngayon, tatapusin ko. Ito, maganda ito eh, no? Yung Jehovah Shalom. This is a very good story. At marami ang involved dito sa inyo. Dito sa story nito. Jehovah Shalom is a Hebrew name for God, meaning the Lord is peace, or Lord is my peace. Ito sa karanasan ni Gideon. Kilala ninyo si Gideon. Si Gideon ay isang ordinary person. Hindi nga nag-aral yata yan eh. Hindi siya engineer, hindi siya accountant, hindi siya lawyer, hindi siya manager. He is just a farmer. Magsasaka. Oh. Alam niyo naman ibig sabihin ng magsasaka? Nagtatanim. Nag-aani. Naalala ko nung araw, itong Loyola, when this was still a rice field, marami nagtatanim dyan. Sabi ko nga nung isang gabi, ano kumakain tayo kagabi? Sabi ko, dyan sa Loyola, yan ay dating taniman ng palay, dyan nanguhuli ng palaka ang tatay namin. Aalis yun ng mga, siguro, bandang alas 8. Aba si ate, anong oras dumadating si tatay? Daling araw na, no? Gising kami nun. Si ate yan. Ako, ang lupit niyan. Napakalupit. Hahawakan yung palaka. Puputulin yung ulo. Bibitawan ng palaka. Yung palaka, walang ulo, tumatalon pa. Tapos aakit na ako sa puno ng sampalok din na chapiti. Kukuha ko ng murang talbos ng sampalok. Gagawin naming sinampalukang palaka. Napakasarap. Ha? Hindi namin inabot yun. Adobo lang. Pwede palang itorta yun, ano? We grew up eating palaka. Ha? Oh. Ngayon, hindi na pwede. Wala na eh. Pwede yan. Bulalo. Yung mga buto ng mga bulalo. But, I tell you, you are missing so much kayong mga kabataan. Yung iba sa inyo, hindi naranasan niyang kumain ng palaka. Dory, di ba? Ikaw kumain ka ba ng palaka? Ayan. Yung mga madalas kumain, may ingay yun. May ingay. Now, si Gideon ay isang farmer. Pero God has a plan sa buhay ni Gideon. Sabi ng God, Gideon, you will lead the Israelites against the Midianites. Yung Midianites, isang grupo ng mamamayan na kalaban ng Israel. Wala na ngayon yan eh. Yung Midianites, parang sumabog na yung kanilang lahi sa iba-ibang bansa sa Middle East. Gusto ng God, merong gustong gawin ng God,
Pero gusto niya, si Gideon ang mag-leader. Ayaw ni Gideon. Unang reaksyon ni Gideon, natatakot. Iba sa inyo, ganun eh. Pag meron akong papagawa, ang una, natatakot kagad, umaayaw. Di ba? Umaayaw. Namimiss ninyo yung opportunity to be used of God sa ministry. Kaya ako, natutuwa ko, si Precious Joy, nag-volunteer siya maging Sunday school teacher. See? Okay. Sa Judges 6:15 ito, Gideon initially doubted God's call, expressing his fears and even bringing up his insignificance. Wala na, magsasaka lang ako eh. How can I lead? Maraming palusot si Gideon. Maraming palusot. Pero God, when God appoints you, you cannot run away from God. Sabi ni Gideon, pwede ba God? Testing muna, testing. Mamayang gabi, maglalabas ako ng balabal dyan sa ground. Pagka kinaumagahan, yung balabal ay basa, pero yung ground ay tuyo, yun na yun. Nangyari. Sapagkat, mamayang gabi, maglalabas ulit ako ng balabal. Dapat yung balabal ay tuyo, yung ground ay basa. Nangyari. Nangyari. Sinubukan pa ni Gideon ang God. See? And then, finally, pumayag na si Gideon, kumuha siya ng libu-libong sundalo. Kasi he wanted to be sure na he will have many soldiers. Sabi ng God, that's too many. Clip it to only 300. 300 lang. Pwede na. So, yun ang ginawa ni Gideon. And with the help of God, with the blessings of God, Gideon finally accepted the challenge to be the leader of the Israelites. He accepted the challenge to be the military leader, and they defeated the Midianites. Why? Is it because of Gideon? Because of God. And because Gideon simply obeyed God. See? Maraming mga Kristiyano, nauna yung ayaw kaysa sa oo. Di ba? Ikaw at least si AJ, pag pinakanta mo, oo lang yun kasi talagang gusto nilang kumakanta eh. Di ba? Si Iris, gustong kumakanta eh. Si Mandy. Sa last Sunday, sino kakanta? Si Aaron. Sabi ni mami niya, Aaron, magpagawa ka ng polo barong, pagkanta mo. Sabi ni Aaron, mag-Amerikana ako eh. Sabi ko, Aaron, ano ba pinapractice mo? Ang dami. Baka bandang ko pag tayo dito, kuya niya yung nakatayo. Hindi, no? He accepted eh. When you accept a responsibility, do it. Because when you accept responsibility, you are not accepting it from me. You are accepting it from the Lord. From God. Siniguro naman ako ni Raymond na pagkawanta na si Aaron, pipihitin lang yan, magiging Matt Monroe. Then, when everything happened, si Gideon sa Judges 6:24, Gideon built an altar for God and calls it Jehovah Shalom after experiencing God's presence and receiving assurance of peace. When Gideon accepted the challenge, the Israelites experienced peace. Alam niyo na maganda eh. When you obey God, you will experience peace. Peace of mind. Peace of heart. Kaya ang ating God, He is our Jehovah Shalom.
anyone who will obey God, who will honor God, who will live by the precept of God, will have a life of peace. Okay? Maaring meron ka pa rin darating na problema, pero natatalo yon ng kapayapaan na binibigay ng God. Si Jesus Christ, di ba, sabi niya sa mga alagad, why worry? Peace I live with you. You will have peace. The world may have so many tribulations, but I have overcome the world. You can live in peace. See? Sa kabila, nakakita na ba kayo na nagre-reklamo? Wala. They live and die in peace. Page 11:38. Dito natin tatapusin ang ating pag-aaral. Dami yan eh. So, ano ang ating pinag-aralan? God is our Jehovah Jireh. God is our Jehovah Rapha. God is our Jehovah Shalom. Susunod, God is our Jehovah Shammah. Okay? Shammah kasi lagi natin siyang kasama. Ay, tatawa kayo. Ha? God, Jehovah Shammah, because God is always there. Lagi natin siyang kasama. Amen? Tayo ay aawit ng meditation song before I end with a prayer. Tayo manalangin. Aming Diyos at aming Ama, tulad po ng iyong sinabi sa Pilipos, you will supply every needs that we have in Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, because you have shown us clearly that we can depend on you, that we can trust you, because you are our Jehovah Jireh. You are our Jehovah Rapha. You are our Jehovah Shammah. You are our Jehovah Shalom. Tulungan mo kami, aming Diyos, na mabuhay na sumusunod sa iyo, mabuhay na nananampalataya sa iyo, mabuhay na nagpupuri sa iyo, sapagkat ito, Panginoon, ang paraan how we can experience you in our life, our healer, our provider, our peace, and our companion. Bless your words in our hearts. In Jesus' name, Amen. Okay, tayo po tumayong lahat. And again, we will pray. Our church is a praying church because we believe in the importance of prayer. Aming Diyos at aming Ama, even as we are about to conclude our Sunday's praise and worship, aming pong dalangin, patuloy mo kaming subaybayan sa aming buhay, sa aming pamumuhay, sa loob at labas ng church, particularly in our community where we live, in our workplaces where we work, in school where we study, in our business where we conduct trade with our customers. Tulungan mo kami, aming Diyos, gawaran mo kami ng wisdom to know what is right and what is necessary to do according to your commands. Patuloy mo yung pagpalain ng aming mga senior members, ng aming mga elders with their concerns sa kanilang mga health. Ikaw, Panginoon, ang manatiling Jehovah Rapha nila o namin lahat. Ang aming mga professionals, Lord, I pray for wisdom, for the courage to do what is right, to fulfill the responsibilities with integrity, and
they may be good examples in their workplaces ng mga employees and managers ng mga mananampalataya. Ang aming mga mag-aaral, Lord, we pray, continue to keep them from harm, from danger, from sickness, from evil influences. Help them, Lord, be concentrated in their studies, na hindi sila ma-sidetrack ng mga non-essentials, non-related activities, maliban sa kanilang pag-aaral. Pagpalain mo aming mga parents and grandparents. Patuloy mo silang pagkalooban ng pagmamahal sa kanilang mga sambahayan. At sa aming pagtatapos, Lord, ang aming panalangin, pagpalain mo kami, lingapin, itingin mo sa amin ang iyong mukha at mahabag sa amin. Bigyan mo kami ng kapayapaan. Bigyan mo kami ng iyong biyaya, na iyong habag, na iyong pag-iingat, saan man kami magpunta, ano man ang aming ginagawa, Lord, we pray that you will continue to bless us and keep us always. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen.